Naghatid naman ng relief goods ang Philippine Navy sa ilang coastal area sa Tacloban City. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Rhea, hindi nga masukat ang tuwa ng mga residente ng ilang barangay na nakausap natin sa Tacloban City matapos ang ilang araw na paghihintay ay naabot na rin sila ng tulong mula sa gobyerno. Kung kaya't yun nga lang, ang problema ay kulang na kulang ang mga relief goods na dumating at marami pa rin sa kanila ang kasalukuyang nagugutom. Umaga nang tumulak mula sa BRP Bacolod City ng Philippine Navy ang mga rubber boats ng Naval Special Operations Group para hatiran ng pagkain at tubig ang mga residente sa coastal area ng Tacloban City. Hindi gaya ng mga dating relief mission, hindi na dinaan sa distribution center ang mga relief goods. Sumamang GMA News sa paghatid ng ayuda sa barangay 70 at 69 na isang linggo nang hinihintay. Ito ang mga komunidad na nawasak ang mga kabahayan, hindi lamang ng hangin ng bagyo, kundi ang mga dambuhalang barko na tinulak ng storm surge sa kalupaan. Ang kabalintunaan, abot tanaw ng mga residente ang pier ng Tacloban, kung saan ilang araw nang ibinabagsak ang toneladang relief goods. Nang makita ang mga rubber boats na parating, agad nagtakbuhan ng mga residente. Pumila naman sila ng maayos para tumanggap ng relief packs mula sa DSWD. Importante po yung bantayan at itaguyod yung kaayusan para hindi po sila magtulakan, para yung mga kinaukulan na mabigyan dapat mapagbigyan. Hindi. Para sa mga residente ng barangay 70 at 69 ng Tacloban City, itong unang pagkakataon na makakatanggap sila ng anumang tulong mula nang tumama ang bagyo. Bakas ang tuwa sa mukha ng mga nakatanggap, pero dahil limitado ang nadalang supply, marami ang hindi nabigyan. Kwento ng mga residente, kabilang sa mga namatay dito ang kanilang punong barangay kasama ang ilang mga kagawad. Hanggang ngayon, patuloy na nakakakuha ng patay dito at marami pa raw ang nasa ilalim ng mga barko. Problema din ngayon ang seguridad sa lugar dahil walang pulis na nagtataguyod ng kaayusan. Rhea, bahagi nga ng serbisyo publiko na hatid natin dito sa Leyte. Bukod sa pagdidikay ng balita ay pag-iikot na rin dito sa mga bayan sa buong lalawigan kung para alamin itong kalagayan ng ating mga kababayan. At sa ating pag-iikot, narating natin ang bayan ng MacArthur kung saan hindi malaking tubig kundi napakatinding hagupit naman ng hangin ang sumalanta sa kanilang bayan. Kung kaya't mapapansin nyo sa aking likuran, ang istrukturang yan ay ang nalalabing bahagi na lamang ng MacArthur Central School matapos hagupitin nga ng hangin at natanggal ang bubong. At ang likurang bahagi nito ay halos na walang dingding at halos gumuho na ang istrukturang ito. Kaya pala isipan ngayon kung paano na lang ang pag-aaral ng mga estudyante dito. Sa ngayon walang kuryente dito sa lugar bagamat medyo may tubig naman at may supply naman ng pagkain. Pero ika nga ng mga residente dito kung hihiram sila ng mga salita mula sa pamosong World War II General kung saan ipinangalan ng kanilang bayan, they shall return. At gaya ng ibang bayan ng Leyte ay tiyak na babangon mula sa kapital. Maraming salamat, Chino Gaston.